I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin po natin ang latest tungkol sa Super Typhoon Yolanda na may international name na Haiyan mula sa ating GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Isa na ngang super typhoon itong ating binabantayang bagyo na inaasahang papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Bukas siya ng madaling araw o umaga base sa datos naman ng Weather Central. At oras sa pumasok ng PAR, papangalanan itong bagyong Yolanda ng Pag-asa. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng typhoon na may international name na Haiyan, 1,221 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 210 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At base sa track ng Pag-asa, papasok ito ng PAR o Philippine Area of Responsibility bukas at inaasahang maglalandfall sa araw ng Biyernes at posibleng daanan ng mata ng bagyo ang mga probinsya ng Eastern Samar, Yang Samar, Masbate, Romblon, Mindoro at Northern Palawan bago lumabas ng West Philippine Sea. At paalala rin po kapag kayo ay direktang daraanan ng mata ng bagyo, maaaring makaranas ng panandaliang pagbuti ng panahon. Pero muling makararanas ng masungit at masamang panahon kapag nakalampas na po yung mata ng bagyo sa inyong lugar. At sa track naman ng Weather Central, makikita yung posibleng daanan ng bagyo. Pero sakaling magbago po o magkaroon ng pagbabago sa galaw nitong bagyo at yung tinatawag nating area of uncertainty, ito pong may kulay puti na ito, kaya kailangan po na maging handa rin yung mga nasa karatig lugar, gaya na lamang po nitong northeastern part ng Mindanao, ang nalalabing bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Luzon, gaya na lamang ng Bicol Region at itong Calabarzon, hanggang sa Central Luzon at posible rin po maging dito sa Metro Manila. Kaya po sa mga lugar na ating nabanggit, maging I am ready po at lumikas na ng maaga kung kinakailangan. Bukas, kahit inaasahang nasa loob na ng PAR ang bagyo, hindi pa rin masyadong mararamdaman ng epekto nito dahil hanging amihan pa rin po ang umiiral o iiral dyan sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. At base sa datos naman ng Weather Central, sa Luzon, maaliwalas pa rin ang panahon, lalong-lalo na dyan sa may Hilaga at dyan sa kanlurang bahagi. Makararanas naman po na hanggang katamtamang ulan ang silangang bahagi ng Luzon, particular na itong Bicol Region. At sa Metro Manila, mababa pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan bukas yan, pero pagdating po ng Biyernes sa Sabado, magiging mas makulimlim na ang langit at tataas na ang posibilidad ng pag-ulan. Sa Visayas, katamtamang ulan ang maranasan bukas, lalong-lalo na dito sa may eastern section na kung saan mas makulimlim po ang kalangitan. At may inaasahan ding katamtamang ulan sa hilagang bahagi naman ng Mindanao, habang may mahihinang ulan naman sa iba pang bahagi tulad dito sa may Soc-Sargen hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula. At may gale warning pa rin pong nakataas ang Pag-asa sa northern seaboard naman ng Northern Luzon at sa western seaboard ng buong Luzon na kung saan inaasahan ng naaabot ng 4 na metro ang taas ng alon dyan. Kaya po sa mga mangingisda at may maliliit na sakyang pandagat, iwasan po muna ang pumalaot dyan sa mga nabanggit naming karagatan. Jessica? Mang Tani, bagamat yung cone of uncertainty medyo tukoy, no? Yung kung saan yung shaded portion na yan, parang lumalabas po, buong bansa ang dapat maging alerto dahil ang Northern Luzon matataas ang alon. Tapos yung ilang bahagi rin po ng Mindanao covered niyang cone of uncertainty. Ang ibig sabihin po niyan, hindi porket yung Samar lang ang tinatayang ngayon na magla-landfall yung bagyo, yun lang ang maghahanda. Hindi po ba dapat yung kapag within kanyang cone of uncertainty na yan, ibig sabihin, Mang Tani, di po ba posibleng tatamaan po yung mga lugar na yan, lahat-lahat? Tama yan, Jessica. Kaya nga paulit-ulit. Kasi madalas nababanggit natin, tatama yung bagyo, posibilidad Samar at Leyte. So baka yung mga kababayan natin dito sa may northeastern Mindanao, katulad dyan sa Surigao provinces, dyan sa may Dinagat Island, o kaya naman dyan sa may Bicol, sabihin nila, buti na lamang at hindi dito dadaan yung bagyo. Hindi po, dahil may posibilidad pa rin na yung itong track na ito, kasi ito yung mas mataas ang posibilidad, Jessica, dito dumaan, pero yun nga, itong area of uncertainty,
pwedeng dito dumaan yung mata. At kahit yung kanilang lugar ay wala dito sa area of uncertainty, katulad na lamang dyan sa Luzon, pero yung mata ng bagyo ay dadaan dito sa may south of Mindoro kung sakasakali, maging yung Metro Manila at Central Luzon, mararamdaman pa rin yung sirkulasyon nitong bagyong si Yolanda. So yun yung mga isa sa binabanggit natin at nabanggit mo pa rin yung hangin kahit po yung bagyo ay nandito sa may Visayas, malakas ang hangin dito sa may silangang bahagi ng Luzon, sanhi ng paglakas ng hanging amihan. Kaya po yung mga mangingisda dito, baka isipin nila malayong bagyo, pwedeng pumalaot, baging maingat dahil lalakas po ang alon, lalakas ang hangin habang lumalapit itong bagyong Yolanda dito sa ating bansa. Okay, klaruhin lang po natin, Mang Tani, ang landfall niya, so ibig sabihin, sa Biyernes ng madaling araw pa po natin mararamdaman yung bagyong yan. Kaya meron pa tayong buong araw bukas para maghanda, tama po? Tama yun. At unang-una nga, wala pang signal na nakataas, pero yung iba, mapapansin natin, naghahanda na. So oras na magtaas na ng signal, at isa kasi Jessica, matulin itong bagyo, 30 kilometers per hour. So kung yung normal na takbo kasi ng bagyo, 15, 16 kilometers per hour, kumisan dalawa hanggang kumisan 2.5 araw ang kailangan para pagpasok niya bago tumama dito sa ating bansa. Pero ito, mapapansin mo, bukas ng madaling araw papasok, Biyernes ng tanghali, posibleng mag-landfall na. So, yung bilis na yon, kinakailangan talaga maganda yung ating mga kababayan. Oras na mag-signal number 1 po, muli, posibleng hindi muna nila mararanasan yung malakas na hangin dahil signal number 1 pa lang yan. Ibig sabihin nun, pinaghahanda pa lamang sila sa darating na malakas na hangin hanggang sa itaas sa signal number 2, number 3 at number 4. So, signal number 1 pa lamang po at number 2, dapat naghahanda na tayo dahil oras na itaas ng pag-asa ang signal number 4 sa isang lugar, lalong-lalo na dito sa may dadaanan ng bagyo, dapat siya nakahanda na lahat, Jessica. Hinihintay na lamang yung pagdating ng malakas na hangin. Okay, at ang dapat po sigurong alalahanin, Mang Tani, na pag-usapan na natin ito nung isang araw. Ito hong bagyong ito, nanggaling ng Pacific Ocean, so nakapag-ipon ng maraming lakas. Tapos, tatama sa lupa bahagya dahil sa Visayas po dadaan, marami rin siyang dadaanan uli na dagat, so makakapag-ipon uli yan ng lakas. So yun ang dapat paghandaan, di ba mga Tani? Hindi pwedeng makampante na, uy, tumama na sa Samar, okay na tayo. Hindi ho ganon. Kasi pwede pa rin ho yung mag-ipon ng lakas. Ibig sabihin, mas malaking pinsala ang potensyal nitong ibigay sa atin. Tama po? Oo, Jessica, at kung mapapansin mo, doon sa track ng Weather Central, super typhoon ito natatama dito sa atin. Yung nakikita mo yung letter S kanina. At pagtama niyan sa Samar Leyte, mananatili siyang bagyo. Ibig sabihin, malakas pa rin habang tumatawid dito sa Visayas. So, yung kanyang tulin na yan at itong landmass kasi ng Samar at Leyte, hindi kasing laki kung ikukumpara mo dito sa Luzon. Kaya halos hindi maaapektuhan yung daladalang lakas nitong tawagin na nating Yolanda kahit hindi pa pumapasok sa PAR. At pagkatapos nga, mapapansin mo, dadaan yan sa karagatan, tama uli sa lupa kung may dadaanan, then dagat ulit, then Mindoro, then dagat ulit. Kaya halos mamimaintain niya o yung kanyang taglay na lakas. Mabawasan man ng kaunti, malakas na bagyo pa rin ito. Okay, para hong cellphone, pwedeng mag-recharge itong bagyong ito. Pero Mang Tani, yung hangin malakas, 210 kph na siya. Kaya kahit Pag-asa walang kategory na super typhoon, tinawag ng super typhoon. Ano ho? Yung ulan po naman, marami rin po bang ulan taglay ito? Ang bagyo, Jessica, talagang may dala-dala rin yung ulan yan. Kumisan nga lamang, makikita natin, ito kasing blue na ito yung pwedeng nagre-represent ng mga ulan na dala-dala nitong bagyong ito. So, marami rin dalang ulan yan. So, talagang mapanganib itong bagyong ito dahil pwedeng hindi lang malakas na ulan, napakalakas na ulan po ang pwedeng dala-dala nitong bagyong to, lalong-lalo na yung malapit nun sa gitna. Kaya maraming hazard o daladalang panganib itong bagyong to, malakas na hangin, malakas na ulan na pwedeng magdulot ng flash flood, ng landslide, at yung mata niyan mismo, Jessica, yung gilid ng mata niyan, pwede rin may mga tornado doon sa gilid na yan, na maliban doon sa malakas na hangin doon sa gilid ng mata, pwede pa rin magkaroon ng tornado, yung mga maliliit na vortices. At yan ay naranasan na ng mga ibang lugar na
dinaanan ng mata ng mga nakaraang bagyo. Okay, Mang Tani, kailangan ho siguro magbigay tayo ng special advisory dun sa mga nilindol na lugar sa Visayas, ano, lalo na po ang Bohol at Cebu. Lalo sa Bohol may mga sinkhole, may mga nag-crack na mga gusali. Sa Cebu, ganun din. Tapos, yung soil, medyo loose na yan dahil naalog na po dun sa pagyanig ng lindol. Hindi ho po ba? Tama yun, Jessica. So, mga kababayan natin na talaga naman pong masasabi natin na hindi pa tapos yung kanilang paghihirap dahil masakit man pong aminin. Pero dahil dito sa bagyong si Yolanda, yung mga loose soil, yung mga lupa na hindi natinag noong lindol pero nauga, pwedeng mag-trigger po yung ulan na ibabagsak nitong si Yolanda para tuluyan niyang bumigay o magkaroon ng landslide. At yung mga istruktura na hanggang ngayon ay hindi pa naiaayos at daraan yung malakas na hangin, so panibagong dahilan naman para bumigay, lalo na yung mga bubong, Jessica, at yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa naiaayos yung kanilang mga kabahayan. Siguro ngayon pwede nating masabi sa kanila na maghanap na po ng matibay-tibay na masisilungan para maiwasan yung malakas na hangin na daladala nitong bagyong si Yolanda. Okay, maraming salamat po, Mang Tani, si Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.